Hello and welcome dito sa EE Lectures. Bali, ang gagawin pala natin ngayon is rerun nung episode natin sa PB System Design about dun sa sizing ng conductor and protective devices. So, rerun kasi may nirevise tayo ng onte, mas dinamihan na natin yung mga code provisions no regarding dun sa pagsasize natin ng mga conductors at protective devices sa ating PB system. So, let us acknowledge nga pala no, yung Mycolt Enterprise kasi yung mga images na gagamitin natin dito is galing sa mga materials nila, no, yung mga feature nila sa kanilang Facebook page or YouTube page. So, paki-follow sila dito sa mga social media network nila. So, ano pang gagawin natin? So, tara na dito sa episode 5 ng Off-Grid Photovoltaic System Design. So ngayon no, i-expect natin na may counting changes compared dun sa dati kong ginawa. So ngayon mas marami na tayong code provisions. So bali i-check nga natin 'yan. So yan bali sa standalone system or yung hybrid off-grid natin or yung off-grid system natin. Ang gagawin natin ngayon is sizing ng wire at overcurrent protective devices sa bawat parts nitong system na to. Tapos bali may mga part na kung saan na masasabi ko no, by sound judgment hindi ko susundin yung code pero i-explain ko sa inyo bakit. Okay, sound judgment lang. Okay, so ito yung mga code references natin no sa NEC 2020. So in terms of solar photovoltaic system, ayan makikita natin siya sa page 584 and 585. So, ano yung mga nakapalibot dun? So, yung circuit sizing ng PV system, so dito, no, may part na may overlap siya dun sa Article 706 or 7.6 kapag PEC, which is yung about sa energy storage system or yung mga batteries na ginagamit mo, no, dun sa hybrid off-grid or sa off-grid PV system mo. So, sa circuit sizing and current, meron tayong calculation for maximum current para do sa PV system. So, bali, meron kang para sa photovoltaic source circuit mo, inverter output circuit current. Bali, pagdating pala sa PEC, meron ka pang inverter input circuit current. Pero sa NEC 2020, may part na nawala na siya kasi meron ka naman dun sa, sa energy storage system mo, which is, di ba, kapag kumukuha na sa energy storage system si inverter, yun na yung nagiging input mo, di ba? Tapos yung output mo is yung papunta sa AC. Sa PEC 2017 natin ngayon, bali ayun, meron pa tayong inverter input circuit current. Tapos ayan, yung 690B is conductor ampacity. Bali dito, ang tatalakay lang muna natin no, is yung sa without adjustment and correction factors. So medyo mas challenging kapag may adjustment at correction factors. Siguro sa next episode na lang natin gawin. So, 690.9 para sa overcurrent protection. Tapos kung paano siya nire-rate no, dun sa B. Tapos yung 1 dun is yung sa formula mismo, which is yung 125% multiply dun sa maximum current. Tapos pagdating naman sa energy storage system, ayan, makikita natin siya sa correction to, no? Makikita natin sila sa page 623 to 624. So, ayan, bali yung mga circuit requirements sa energy storage system, circuit sizing and current. So, maximum rated current para dun sa circuit. So, yun, nameplate, rated circuit current ng isang battery. Or let's say, magdedepende ka na lang dun sa inverter output or inverter input. So, depende kasi yun dun sa sitwasyon ng battery. Tapos, nandito naman tayo sa conductor ampacity. So, meron din tayong overcurrent protection, overcurrent device ampere ratings. Tapos, ayun yung about sa charge controller. So, yung 606.31C. Tapos, pagdating naman sa PEC, ayan, makikita siya sa page 672, no? So, bali, ayan, 6.90.2.2, circuit sizing and current. So, ito yung mga provisions do sa PEC. So, dito makikita natin, di ba, meron tayong standalone inverter input circuit current, no which hindi natin nakita do sa kabila. So, wala na kasi siya dun sa
NEC 2020. Tapos ayan, conductor ampacity. Tapos ito no, bali iba yung wording niya. So before application the adjustment and correction factor. Pero dapat ano to without. Kasi mamimili ka doon sa without or doon sa merong correction factor. Tapos overcurrent protection, devices rating, and then yung formula, yung 125% nga ng maximum current. And then, sa Article 7.6, no, yung sa energy storage system, matatagpuan naman siya sa page 718 to 719. So, same na same lang din dun sa NEC. So, ngayon, punta na tayo dun sa sizing ng mga conductors. So, yung uunahin natin ngayon is yung conductor mula dun sa panel papunta dun sa charge controller. So, ngayon, basa tayo ng mga provisions, no? So, yan, without adjustment or correction factor. So, ang pinagkuha na ko na lang muna is yung sa NEC, no, 2020. So, circuit conductor shall have an ampacity not less than larger of. So, ipagko-compare mo yung dalawa. So, without adjustment yung number 1, with adjustment yung number 2. Pero para maging madali yung discussion ngayon, bali magfo-focus na lang tayo dun sa walang adjustment, okay? So, the minimum conductor size with an ampacity not less than the maximum currents calculated in 690.8A multiplied by 125%. So, kung ano yung makuha mo maximum current dito sa 690.8, imumultiply mo siya sa 125%. So, sa calculation ng maximum circuit current, the maximum current for the specific circuit shall be calculated in accordance with of the following methods. So, depende kasi yan kung saan ka nakalocate sa PV system mo Yung PV ba, papuntang inverter or papuntang charge controller or mula inverter papunta doon sa ibang circuit. Or let's say, merong ginagamit pa sa Amerika yung pang step up ng voltage which is yung tinatawag nilang DC to DC converter. So, bali yung gagamitin natin is ito. So, the maximum current shall be calculated in accordance with 690.8, ayan, A1A through A1C. So, yung nasa A is yung photovoltaic source circuit. So, the maximum current shall be calculated either of the following. So, para doon sa mga PV system natin, the maximum current shall be the sum of the short circuit current ratings of the PV modules connected in parallel multiplied by 125%. So, meaning, kung gusto natin makuha yung conductor, kukunin muna natin si maximum current. So, paano natin makukuha yung maximum current? Kung ano yung sum ng short circuit current rating ng mga PV panel mo, kung nakaparallel sila, imumultiply mo by 125% yun. So, maximum current na siya. So, kung gusto mo na malaman yung conductor, imumultiply mo pa ulit sa 125%. So, meaning, dalawang beses ka magmumultiply ng 125%. Yun kapag ang gagawin mo is yung without adjustment or correction factor. Okay? So, pagdating naman sa mga overcurrent protection device natin, check natin, no? Overcurrent devices used in PV system, DC circuit shall be listed for the use in PV system. So, bawal tayo basta gumamit ng mga kung ano-anong breaker. Let's say AC breaker, tas DC naman yung system mo. Dapat nakalist siya pang PV system. So, electronic devices that are listed to prevent backfeed current in the PV system, DC circuit shall be permitted to prevent overcurrent of conductors on the PV array side of the device. So, yung hindi siya babalik dun sa PV array. Okay? So, overcurrent devices were required. So, pwede kasing wala Kung masyadong malaki yung conductor mo at hindi naman magkakaroon ng overcurrent, okay lang na wala. Nasa provisions yun ni PEC. Pero yun, kung maglalagay ka, shall be rated in accordance with one of the following, permitted to be rounded up to the next higher standard size in accordance with 240.4B or yung article natin para sa overcurrent devices. So, ayan. Paano natin siya isa-size? Not less than 125% of the maximum currents calculated in 690.8A. So, meaning, halos same lang sila nung paraan kung paano sila isa-size ng conductor. So, meaning, dalawang beses ka magmumultiply ng 125%.
Or let's say, kung assembly na siya together with this overcurrent device that is listed for continuous operation at 100% of its rating shall be permitted to use at 100% of its rating. So, kahit 100% lang. Ang kailangan mo lang naman dyan, maprotektahan yung wire eh. Huwag lang mangyayari na ang layo ng size ng breaker dun sa wire na kung saan hindi na kaya protektahan ng breaker yung wire. So hanggat maaari, pantay sila nung size. Yun yung basic design principle natin. So ngayon, balik tayo dito, no? So tandaan, doon sa PV system circuits, dito sa photovoltaic source circuits, bali marami yan. Yung isa, si panel mo, tapos yung nasa C is si inverter output circuit mo. Okay, so ito na yung sample natin doon sa calculation. So kung gusto natin alamin yung ampacity nito without correction or adjustment, ito yung mangyayari sa kanya. Okay? So bali, dalawang beses natin siya i-multiply sa 125%. So let's say, after mo ipag-add yung mga module, 10 amperes yung total. Para makuha yung maximum current, i-multiply mo siya sa 125%. At para malaman mo na yung size ng conductor, doon mo na i-multiply sa 125%. Bali, ganun siya. So ngayon, bali si NEC, wala pa ito kay PEC, no? Nagbigay na sila ng table para doon sa mga rated ampacity ng PV conductor. So mapapansin natin, iba yung ampacity ng mga PV conductor compare sa mga AC conductor, no? Bali, mamaya makikita naman natin yun. So, ngayon, check na natin yung mga tables natin, no? Or let's say, yung paano natin i-compute yung sa design natin mismo. Okay, so ito, may table tayo ngayon ng DC resistance per unit length. So, bakit ba natin nilagay ito? Kailangan kasi natin ito once na magpe-perform na tayo ng voltage drop calculation. So, remember, yung PV system natin is dalawang system siya, isang DC, isang AC. So, dapat alam natin yung DC resistance per unit length para kapag nag-compute tayo ng voltage drop calculation, alam natin yung voltaheng matatanggap mo dun sa dulo ng conductor. Kasi dahil may resistance yung conductor, mababawasan yung voltahe. Okay? So, ito yung table natin for DC resistance. Tapos, ito naman yung sinasabi kong table ng ampacity ng mga PV cable, no? So, yan, PV cable or mga XLPE. Tapos, depende dun sa laki niya. Okay, so ngayon, i-check natin, no? Itong table na ito, kung nagko-compatible ba to sa mga spec sheet ng mga PV cables na available sa industry. So, sorry to say, yung magiging example ko dito is yung PV cable na galing sa Amerika. Kasi yung kinuhanan ko kamakailan, no, hindi sila makapag-provide ng spec sheet. So, sad to say. I-wait na lang natin, no, yung gagawin bago nila Duraflex, no, o nila Amwire na PV cable daw. So, dapat yung ampacity dun is tulad dito sa table na to. So, for now, tignan muna natin yung table ng PV cable, no, na galing dun sa Amerika. Okay, so ito siya, di ba? USA Solar Cable Photovoltaic Type PV or Underground Service 2 RHW2. So ngayon, di ba, check natin dun sa slide ulit kung ilan yung ampacity ng isang 12. So yung 12 natin, meron siyang 36 ampere or let's say yung 3.5 square millimeter, 36 ampere. So ngayon, tignan natin dun sa conductor kung ilan yung ampacity niya. So ito, once na i-check natin, ito yung ampacity niya, diba? Wet tapos yung dry. So yung 12 may ampacity na 40. So meaning, diba, itong PV cable na to is compliant, no? Dun sa code table na pinresent ni PEC. So dito natin makikita na malaki yung ampacity ng isang DC cable, no? Compare sa AC cable. So, ayan siya. So, tandaan kung ang wire is listed for PV, siya yung gagamitin mo for PV. So, hindi basta natin mas safe gamitin yung AC cable para dun sa DC system. So, ngayon, no, try na natin computein yung design natin. Okay, so ito na yung panel natin. So, bali meron tayong 3 na vertex na meron siyang
open circuit voltage na 51.7 at short circuit current na 12.28 ampere. Tapos ayan, BMP and IMP. So kapag nag-register na yung voltage drop. Okay, so yung total BMP natin is 128.4 volts. Tapos total ISC is 12.28. So dahil yung panel natin is naka-series, equal lang yung current, no? So yung pinakamataas na current na pwedeng dumaloy dun sa PV system natin is 12.28 ampere. Eh di ba yung DC conductor daw or yung ampacity ng conductor natin is 125% of maximum current of PV source circuit. Eh yung maximum, di ba, 125. So dalawang beses tayo magmumultiply ng 1.25. So nakuha natin is 19.1875 ampere. So pwede ka nang mamili ng 20 niyan, no, na DC circuit breaker. Or let's say pwedeng 30. So ayan, bali ang kukunin natin is 30 ampere DC circuit breaker and 4 square millimeter twin core PV cable. So tandaan natin yung 4 square millimeter na yan, yung amperahe niya nasa bandang ano siya, 40 or 36 ampere. So ngayon, mag-solve naman tayo ng voltage drop. So yung circuit length natin, lalo na kung galing sa second floor yan, 65.6 feet. So multiply by 2 times yung current, kasi dalawang wire, di ba, papunta at pabalik, tas yung length niya over 1,000. So after nyan, yung magiging sagot natin is 5.16 volts. So, pwede natin sabihin yung 128.4 volts na yan, mababawasan ng 5.16 volts once na nandun na siya sa charge controller or inverter. So, ngayon, tapos na tayo mag-size ng conductor ng panel, no? Pati yung overcurrent protective device niya. Ngayon, lipat naman tayo dun sa solar charge controller to energy storage. So ngayon, yung mga provision na magagamit natin dyan is yung galing dun sa energy storage, no? Yung Article 7.6 or Article 706 sa NEC. Okay, so eto siya. So ngayon, yung conductor ampacity. So the ampacity of the feeder circuit conductor from the energy storage system or yung battery mo to the wiring system serving the loads to be serviced by the system shall not be less than greater of the following. So, yung nameplate rated as determined in accordance with, ayan, Article 706.30A or rating of the ESS overcurrent protective device. So, ano ba yung nameplate rated circuit current na yun? So, the circuit current shall be rated current indicated in the ESS nameplate or di ba yung battery system mo na nakapackage, merong nameplate yun. Nakalagay doon kung ano yung maximum discharge current niya or yung maximum charge current niya. So, ayan, where the ESS has separate input charge and output discharge. So, meaning yung solar charge controller mo at inverter mo, magkaiwalay sila. Okay? Circuit or ratings, this shall be considered individually. So, individual mo siyang i-size. So, which is makikita natin mamaya. So, where the terminals on the ESS are used for charging and discharging as the like of mga hybrid off-grid inverter, the rated current shall be the greater of the two. So, kadalasan yung mas malaki dyan is yung sa discharging. So, yung discharging yung magiging point of reference mo para isize yung conductor ampacity ng ESS mo or let's say yung battery. Okay, so ito naman yung code provisions natin para sa mga charge controller or DC-DC converters. So, where charge controllers and other DC to DC power converters that increases or decreases the output current or output voltage with respect to the input current or input voltage are installed, all of the following shall apply. So, kasi di ba tinitimpla nila kinokondisyon nila na maganda yung power sa charging side, di ba? Regardless kung ano yung pumapasok na input. So, yung ampacity ng conductors in the output circuit shall be based on the maximum rated continuous output current of the charge controller or converter for the selected output voltage range. So, yung ampacity ng charge controller yung pagbabasihan daw. Based dito, okay? The voltage rating of the output circuit shall be based on the maximum voltage output of the charge controller or converter for selected output voltage range.
Okay, so before that, punta muna tayo sa mga battery cable amperage. So masyadong makakapal yung mga battery cable natin, no? Tapos, yung mga gagamitin nating battery cable, depende din dun sa layo ng charge controller dun sa ESS natin. So, kasi di ba, let's say, kung meron tayong 6 AWG, kaya nga lang, ang layo naman nung ESS dun sa charge controller, di ba, 50 ampere yung lalabas. Pero kung malapit lang siya, kahit papano, di ba, ayun, kahit 100 ampere yung ampacity, pwede itong 6 gauge natin. Okay, so ngayon, i-check na natin yung sa system natin, no? So, yung point of reference natin ngayon, based do sa binasa nating code provisions, is yung nameplate rating ng solar charge controller. So, from the previous episode, yung kinuha nating solar charge controller, di ba, is yung 80 ampere nung one solar, di ba? So, 80 ampere yung gagamitin nating point of reference. So, for that, pwede na natin gamitin yung 6AWG, DC cable, or battery cable. Okay, so, ganyan siya sinasize. So, wala naman nakalagay na kailangan kagad ng overcurrent protective device kasi nga, di ba, whatever yung maging input mo, tinitimpla kasi yun ng solar charge controller. Na kung saan, yung magiging maximum output niya is nasa 80 ampere. So, for voltage drop calculation natin, once na makompute natin yan, lalabas na 0.3264 volts. So, masyado lang maliit. Nang dahil yan sa malaki yung kable natin, no? Tapos, medyo malapit lang yung distance ng solar charge controller dun sa battery. So, ngayon, pupunta naman tayo mula dun sa battery papuntang inverter, no? Yung ESS natin papuntang inverter. So, kung hybrid off-grid yung system mo, pwede ka nang dumiretso kagad dito, no? Kasi, syempre, nawala na yung presence ng charge controller, eh. So, bali, ito na kagad yung sasalong design. Okay? So, para dun, yung overcurrent device ampere ratings natin, okay, overcurrent protective devices were required shall be rated in accordance with Article 240 and the rating provided on the system serving ESS. So, shall not be less than 125% of the maximum currents calculated in, ayan na naman si Article 706.30A. So, yun yung nameplate rating ng ESS mo. So, kung magsa-size tayo based sa nameplate rating, so, ito, di ba, kita natin, maximum discharge current. Yan yung papunta dun sa inverter. So, 100 ampere. So, 100 ampere times 1.25, bali 125 amperes. So, ayun, pwede na natin gamitin yung 4AWG na battery cable at 125 ampere trip na DC circuit breaker. So, kung gagamitin naman natin yung pinaka-maximum rating ng inverter na pick up natin, so yung mangyayari dyan, 3,000 watts divided by 24 volts is equal sa 125 ampere. So, hindi ko na siya i-multiply by 1.25 kasi masyado nang lalaki to. At kahit papano, pantay naman siya dun sa provisions ng ESS. Kasi kung naalala ninyo, di ba, kung ang pagbabasihan natin is sa PV source circuit, nakalagay dun yung sa inverter, yung maximum input current niya. Eh, paano mo ba makukuha yung maximum input current niya? Hindi yung inverter power rating divided by do sa DC system voltage. Eh tapos yung overcurrent protective device mo daw is 125% neto. So pag binultiply pa natin ito, masyado pa siyang lalaki. At yung danger nun, kasi diba kapag minultiply natin, pinalaki natin yan, mas ina-allow natin na sumobra minsan sa rating yung inverter natin. So diba let's say kung saksak ng marami sa AC, baka mamaya lumagpas ng 3,000 watts yung nakakarga dun sa inverter natin, di ba? So, kahit papano, mape-prevent natin na ma-overload yung inverter natin kung hindi natin masyadong lalakihan yung size ng overcurrent protective device. Yung isasakto lang natin dun sa rating niya. Kumbaga, ayun, nililimit natin siya. Okay? So, for voltage drop, bali 0.321 volts. So ngayon, bali nandito na tayo sa last part, inverter to AC loads.
So yun, based nga dun sa maximum current kanina, so di ba mayroon siyang input, mayroong output. So yung output naman, the maximum current shall be the inverter continuous output current rating. So bali, tingin muna tayo ng saglit do sa ampacity ng AC cable, no? So kung napanood nyo na yung electrical system design ko sa mga residential, malamang ilang beses nyo na nakita itong table na to. So ayan, pag tinignan natin si 12AWG, medyo mababa yung ampacity niya, no? So ayan, di ba? 20, 25, 30. Mas mataas kapag PB cable. Kaya masasabi natin, hindi natin basta pwede gamitin si AC cable dun sa DC part ng PB system natin. So, mamaya, ayun. Ito yung mga conductors na gagamitin natin once na mamili na tayo ng cable natin dun sa inverter output circuit natin. Kasi ang output ng inverter natin is AC. So, ito naman yung in terms dun sa mga reactance niya at resistance, no? Depende kung saan nakalagay yung wire. Kung sa steel conduit ba or PVC aluminum. Ayan yung ohms to neutral nila per 305 meters. So, ayan, para dun sa rating ng inverter natin, makikita natin dito, wala tayong makikitang rating dito ng output current. So, ngayon, gagamit tayo ng sound judgment na tinatawag. So, ano ba yung sound judgment na yun? So, kung yung maximum rated power ng inverter mo, i-divide mo yun sa AC output mo. So, which is 220 volts. Pero kung sinet mo yung inverter mo ng 230, edi 230 ilagay mo dito. So, after natin siya ma-divide, makakuha tayo ng 13.64 ampere. So, di ba nakakuha tayo ng 13.64 ampere? So, kung magsa-size ka ng breaker, i-multiply mo pa yan sa 1.25%. So, ayun na nga yung sinasabi ko, di ba? Bakit hindi ko susundin yung code sa part na ito? Kasi kapag minultiply ko ng 1.25 yan, tataas yung size nito. So, tataasan ko yung size ng circuit breaker. So, dahil mataas yung size ng circuit breaker, kung yung customer ko, or let's say yung pinag-designan mo ng circuit breaker, inabuso yung PB system, saksak ng load doon sa output at sumobra siya doon sa rating ng inverter mo, delikado yun. 'Di ba? So, mas maganda na mas ilimit natin siya. So, hindi na ako magmumultiply. Maghahanap na lang ako ng malapit dito pababa para kahit papano yung magiging maximum wattage doon sa inverter ko, hindi ko mapapasobra ng 3,000 watts. Or let's say, ayun, dahil pababa, hindi aabot ng 3,000 watts yan, which is safe dun sa rating ng inverter. Ang mahirap kasi, di ba, may maximum rating ng inverter, tapos ang layo-layo nung size nung protection device mo. Na kung saan pwede mangyari, na-overload na yung inverter, pero syempre, mamaya pa magtitrip si circuit breaker eh. So, kaya hanggat maaari, yung sizing natin is malapit. So, yun yung rason ko bakit nag-sound judgment ako dito na makikita naman natin na safe naman rin yung decision making. Okay? So, ayan na-size na natin lahat ng mga concern natin, conductors and overcurrent protective devices. Para naman sa voltage drop, ayun, bali magkakaroon tayo ng 0.218 volts. So, medyo maliit lang. Wala masyadong problema. Lilipat naman tayo ngayon sa equipment grounding conductor. Ayan, so para sa sizing ng grounding conductors, so ito na, no, yung diretso papunta dun sa ground rod. Or let's say yung mga i-interconnect dun sa system. So, ito yung provision natin, no? So, yung sizing ng equipment grounding conductors, ayan, di ba, may mga ground lugs ka na i-connect mo dun sa mga railing. Tapos, dire-diretso yan pababa. So, equipment grounding conductors for PB system circuits shall be sized in accordance with table 2.50.6.13, where no overcurrent protective device is used in the circuit and assume overcurrent device rated in accordance with 6.90.2.3b shall be used. So, ang dami mga code reference na nagsisilabasan ngayon, no? Ayan, when applying table 2.50.6.13.
increases in equipment grounding conductor, ayan, size to address the voltage drop consideration. So, an equipment grounding conductor shall not be smaller than, hindi daw pwede mas small dun sa 14 AWG or 2.0 square millimeter. Okay. So, ayan, di ba? Yan yung mga equipment grounding conductor. So, more likely, nagra-run siya dun sa mga combiner box mo, mga panel board mo, no? Or let's say, doon sa inverter at mga ibang equipment. Okay, so ito yung tinatawag na table 2.50.6.13. Kasi yung sizing na equipment grounding conductor natin is nakabase sa size ng circuit breaker. So, based dun sa design natin kanina, di ba, ang ginamit natin is 20. Or let's say, kung ginamit natin na DC circuit breaker, yung mula panel papuntang solar charge controller is 30, 5.5 yung gagamitin natin na conductor. So, magra-run yun galing dun sa railings, dire-diretso pababa, may pupunta dun sa panel board, and then merong kakabit dun sa grounding electrode natin. So, yan yung basis. So, for that, ayun, since 20 yung pinili natin, di ba, 3.5 yung pipiliin mo. Pero yun, kung nag 30 ampere circuit breaker ka, magiging 5.5 siya. Okay, tapos last, sizing of grounding electrode conductors. So, yung equipment grounding conductor kanina, so meron tayong galing array, di ba? Tapos pumunta ng panel board. And then, meron din tayong conductor, no, na dediretso dun sa grounding rod. So, ang tanong, di ba, ano ba yung provision ni code dun? Okay, so for that, for solidly grounded systems, the grounded conductor shall be connected to a grounding electrode system by means of a grounding electrode. Size in accordance with 2.50.8.7. So, ayan na, para dun sa solidly grounded PV system. So, ibig sabihin, walang impedance along the way, diretso conductor lang. So, nirefer ka ulit dun sa 2.50 na part ng code. So, dun sa 2.50.8.7, sizing of DC grounding electrode conductor. So, the size of grounding electrode conductor for a DC system, kumbaga ito yung conductor na kakabit dun sa grounding rod mismo, shall be, ayan, were connected to rod, pipe, or plate electrodes as in the case. Ayan. So, sinimplify ko na lang to kasi mahaba siya eh. That portion of the grounding electrode system is the sole connection to the grounding electrode. Kumbaga, diretso lang siya. Shall not be required to be larger than, ayan, 6 AWG or 22 kung aluminum wire naman. So, kung copper wire yung gagamitin natin, hindi naman siya required na mas malaki dun sa 6 AWG. Pero kung masyado na malaki yung system ninyo, I'll make say, no, magkaroon na lang tayo ng sound judgment. Depende dun sa scenario. So, ayan, bali, for that, pwede tayo gumamit ng 10 AWG, 8, or 6. Pero dapat, hindi naman siya masyadong lalaki dun sa 6 AWG. Okay, so for that, ang ginamit natin is 8. Kasi, di ba, normally, ang pinakamaliit na grounding electrode conductor natin for AC system is 8. Kaya sinabay ko na lang dun. So ayan, bali more on, natapos na natin yung conductor sizing natin dun sa hybrid off-grid PV system natin. So ayan, nakita nyo na lahat. So from conductor mula PV papuntang solar charge controller, conductor mula solar charge controller papuntang battery, battery papuntang inverter, and then inverter papuntang AC loads. At hindi lang yun, yung mga dalawang grounding conductor natin is equipment grounding conductor na nagra-run dun sa panel board at mga ground bus. And then si grounding electrode conductor na yung conductor natin na co-connect dun sa mga grounding electrode natin such as ground rod. So sana natuto kayo dito sa episode natin ito, no? Ayan, bali kahit papano pwede na kayo makapag-set up ng PV system ninyo using itong mga guidelines na to. So ayan, bali thank you sa inyo guys. Bali masasabi ko, no, see you na lang sa mga susunod na episode.